Inoue, hadlok na siya Inoue ni, hadlok si Inoue ni Titi, hadlok si Inoue ni Rigondeaux. Mo nang wa yun na nakontra sila. Usapang boxing, apat na malalakas sa bantamweight. Ayon sa banat ni Cuadro alas John Riel Casimero, mga boxing fans, usapang boxing tayo ngayon dahil may naging matinding banat. Umano sa isang live na usapan ni Michael John Cuadro alas Casimero. Sa kanyang live, napag-usapan ang bantamweight division at nabanggit ang mga malalaking pangalan na naging bahagi ng matinding era ng 118 pounds. Dito nga lumabas ang usapan tungkol kina Nonito Donaire, Naoya Inoue, Guillermo Rigondeaux at Zolani Tete. Kung pagbabasehan ang kasaysayan, talagang hindi biro ang mga pangalang ito. Si Casimero mismo ay nakalaban na si Rigondeaux noong 2021 at nanalo via split decision. Samantala, bago iyon ay pinabagsak niya si Zolani Tete sa third round noong 2019 para makuha ang WBO Bantamweight title. Pero ang mas nakakagulat sa banat ay ang pahayag na tila umiiwas umano sina Donaire at Inoue na makipagbakbakan kay Casimero noon sa kung saan nasa bantamweight pa sila. Syempre, dapat itong tingnan bilang opinion o pahayag na narinig sa live at hindi bilang kumpirmadong dahilan kung bakit hindi natuloy ang mga laban. May basehan naman kung bakit naging mainit ang usapan. Noong 2021, muntik nang matuloy ang laban nina Casimero at Donaire para sa bantamweight unification pero hindi natuloy dahil sa mainit na issue sa mga kampo ni Casimero at Donaire, kaya may dahilan din naman kung bakit umatras ang Pinoy legend na si Donaire sa mismo unification fight ni Casimero at dahil dyan si Rigondeaux ang pinili na maging kalaban ni Casimero. Mayroon din sanang laban si Casimero kay Inoue na naunang nakaschedule noong April 2020, ngunit nakansela dahil sa pandemya. Kaya kung pag-uusapan ang tinatawag na Four King Man era ng bantamweight, talagang kapanapanabik isipin kung paano magtutugma ang estilo ni Casimero, Donaire, Inoue at Rigondeaux. Habang si Tete naman ay isa sa pinakamahalagang pangalan at tinatakutan noon dahil siya lang naman nakagawa ng record ng fast knockout sa loob ng 10 seconds sa kanyang boxing career niya. Ang tanong na ngayon, kung nagharap sila sa kanilang mga prime sina Casimero, Donaire, Inoue, sino malakas at mananalo? At sa kabilang banda din kung hinarap din kaya ni Inoue itong dalawang boxer na tinalo na ni Casimero, kinakatakutan noon sina Rigondeaux at Zolani Lastborn Tete, sino kaya ang pinakamahirap talunin ni Inoue? Tuli para sa mga nakapanood mismo ng live ni Cuadro alas, ano ang masasabi ninyo sa kanyang banat? Totoo kayang may takot sina Inoue at Donaire noon kay Casimero noon sa bantamweight era? O normal lang na hindi nagkatugma ang negotiations at timing ng mga laban? So at dito nga iaahin ko lang mismo clips video kung saan binabanatan niya sina Inoue at Donaire sa kanyang personal Facebook live. Bago matapos ang video na ito, wag kalimutang mag-like, share, follow, and subscribe para sa panibagong latest boxing update. Pag-istorya, sa mga pag sikat-sikat mo tanan, ang kusog kayo si Zolani Titi, si Rigondeaux, kusog po to, pero aptik ba? Naoya Inoue, Donaire, si Donaire, kusog-kusog to siya sa una, sa iyang generation. Niya, sa prime na namo, ang kinakusugan yun namo, si Titi, ako kaduha mo ko. Pero ako na yung number 1, kaya patay mo si Titi. Wala na. Bang! Wala na to si Titi, papas na, upat may, si Donaire, Inoue, si Rigondeaux, Titi. Mara na ang upat may kusog. Wa pa day ko dia. Wala. Donaire, Inoue, Titi, Rigondeaux. Ako ikalima. Ako may pinakahinay kunuhay. Pero patay na ako Rigondeaux. Si Titi. Donaire yung tasunod. Inoue. Hadlok mo ni. Primero Donaire, hadlok dahil ba? Ayaw! Sige ko, Inoue. Inoue, samot yung sundog. Pero, ang sa tiyo na pag-istorya, ang kusog juga yun si Titi. Si Titi, si Rigondeaux, kusog siya pero lihay ba? Kanang aptik may ba? May madua. Scientific ba? Pero kana si Inoue, hadlok na siya hadlok si Inoue ni Titi, hadlok si Inoue ni Rigondeaux. Mo nang wa yun na nakontra sila.